Sa isang matapang na paglalahad, binatikos ng kilalang political vlogger na si Sas ang mga alegasyon at kasinungalingan ni Pangulong Bongbong Marcos at Mrs. Max. Sa kanyang vlog, maring ipinahayag ni Sas ang kanyang paninindigan at hinihikayat ang publiko na pag-usapan ang mga isyu ng katarungan at integridad sa pamahalaan. Inihayag niya na nararapat na makulong ang dapat makulong anuman ang kanilang estado sa lipunan. Ang pahayag na ito ni Sas ay nagdulot ng malawakang reaksyon mula sa iba't ibang sektor ng lipunan. May mga nagpahayag ng suporta sa kanyang tapang sa pagsasalita habang may mga tumututo sa kanyang mga pahayag. Ang kanyang vlog ay nagbigay daan sa mas masising diskusyon tungkol sa kasalukuyang kalagayan ng politika at lipunan sa bansa. Samantala, patuloy na nagpapahayag ng kanilang panig ang mga kampo ni Pangulong Marcos at Mrs. Max hinggil sa mga isyong ito. Ang pagpapahayag ni Sas ay nagdulot ng malaking impact sa pampublikong opinyon at nagpapalalim pa sa usapin ng kredibilidad at pananagutan ng mga pinuno ng bansa. Balik ko nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bagong lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ng notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulyap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Hindi sa mga tao. Ayaman, nakul lang tayo. Okay, go. Okay, so ngayon, how are you? I'm very much alive, you know. Pero I'm very busy as well. But I'm very much alive, lalo na dito sa interview ni Mrs. Lisa Araneta Marcos. Correct. Na First Lady ng Pilipinas. Can you believe that? Ilan na ba tayo ngayon sa Pilipinas? 120 million? Tama ba? Yes. Okay, Yes. so we're 120 million at isa lang ang First Lady. Okay? Pero bukod tangi tayong pinag-usapan dun sa interview na yon. Di ba? Bongga yon. That's interesting, ika nga. So ngayon, grabe. Ano yung nung una mong napanood or di ba may teaser silang inilabas? Naisip mo ba na pag-uusapan tayo dun sa buong interview na yon? Hindi. I never thought na i-mention tayo ni Mrs. Lisa Araneta Marcos. Gusto ko lang siya i-refer ng Mrs. Lisa Araneta. Oh, yeah. Okay, yeah. Mrs. Not the first name. Okay, let's settle on that. Okay? So, si Mrs. Araneta Marcos. Hindi ako sanay. Sige, magpakabait ako kasi kasama kita. Okay. Alright. Si Mrs. Araneta Marcos nagpa-interview. So yung una, di ba, yung teaser nila or spliced video ni Taberna, kung saan yun nag-fabricate ng case sa akin. Fabricated case. But anyway, na si Inday yung unang tinira, na bad shot na raw si Inday kasi daw dapat daw, you know, sama-samang babangon muli, pero si Inday umattend pa nung maisog rally at, you know, parang nag-agree pa dun sa bangang na bangag. Yung comment mo dun. Ang comment ko doon, I think it is up to Vice President Inday Sara na mag-reply sa kanyang sinabing ganon. Ikalawa, hindi naman alam ni Vice President Sara Duterte na sasabihin niya ng tatay niya at ng mga kapatid niya. They were shocked, no? I think everyone was shocked na gagawin niya ni Duterte. At ikatlo, bakit lang si VP Inday Sara Duterte yung binoboljak niya doon? Eh, nandun din naman ang kanyang sister-in-law na si Senator Amy Romualdez Marcos na isang tunay na Marcos. Hindi ba? Correct. So, bakit siya nag-center kay Vice President Sara Duterte? And of course, bilang isang mamamayan, si Lisa Marcos naman ay may karapatan na guaranteed ng Philippine Constitution bilang isang mamamayan, di ba? Na may karapatan siya na i-criticize ang mga opisyal ng gobyerno bilang isang mamamayan. Mamamayan, okay. Di ba?
bilang isang mamamayan, kasi hindi nga siya bilang isang mamamayan. So anyway, sige na nga, sige. Mamaya na nga ako, gigil ako, pero mamaya na lang sa solo ko. Okay. Alam mo, sa solo vlog ko. But anyway, okay. So yung unang pinag-usapan doon, ang gusto kong tanungin, yung kanyang hairdo. Ang kanyang outfit muna. Ano yung na-notice mo sa outfit, yung kanyang portrayal? I think she wasn't prepared. I think parang very impulsive yung decision niya tong magpa-interview. Hindi man lang nagpa-ayos. Parang tayo very spontaneous lang din, di ba? Yes, Hindi tayo correct. wala tayong ayos ng hair, walang makeup, ganyan. And Correct. nakapambahay lang, di ba? Yes. Ganun din si Mrs. Lisa Araneta Marcos. So ito No? na yung pambahay natin. Yung sa kanya, parang Yes. sabi ko nga doon sa vlog ko, parang yung hindi nabayarang labandera. Nalugi. Oo, pati yung makeup niya, hulas, di ba? Na parang hulas. iniisip ko nga, wala ba nag-aalaga kay Mrs. Lisa Araneta Marcos bilang isang first lady na sabihin na, ma'am, yung hair niyo po medyo dry or yung skin niyo po, yung makeup niyo po hindi plakado, nagmamantika at dry yung skin. Ayusin po natin, ma'am, para maganda po ang rehistro sa camera. At syempre, ikaw din, kung inaalagaan mo talaga si Mrs. Araneta Marcos bilang isang first lady, sasabihin mo din si Taberna na, Anthony, tsaka yung lighting mo. Yes. Diba? Pero sabi, cute daw sila eh. Tayo daw ang pangit na mga nag-criticize. Actually, cute naman talaga sila, like a stuffed toy, di ba? Like cute din naman si Kiropi, di ba? Cute. Okay, diretso na ako, Sas. Bilisan natin, no? Para kasi alam ko excited sila. Sa tingin mo, sino ang nasa likod nitong kanyang pagpapa-interview? Ang nasa likod ng kanyang pagpapa-interview ay walang iba kundi si Mrs. Araneta Marcos. Sarili niya. Kalaban niya yung sarili niya, di ba? Yes, yes. And I think, ma'am, ginagawa rin niya to bilang pang-distract. Kasi grabe na yung pambabato sa asawa niya. Sunod-sunod. At sunod-sunod ang kapalpakan, lalo na ang nawawalang 3 billion worth of shabu. Kasi ako, Mother Dragon, naniniwala ako kay President Bongbong Marcos na ang shabu na nahuli sa Batangas, according to him, ay high quality, high potency, at worth 13.3 billion. So let's stick to it. Yeah, sana punta yung 4 billion. Sabi ko nga doon, baka sininghot niya. But anyway, ito nga ay pang-distract lang. Bago ako tumumbok doon sa sinabi niya sa'yo at saka sa sinabi niya sa akin, ano yung pinaka-alarming doon sa interview na napansin mo? When I say alarming, na makakapaglubog lalo sa kanila, sa kay Marcos Jr. o sa administrasyon? Lahat ng sinabi niya. Correct. Lahat. So the whole interview is really palpak. The interview itself is palpak from the hair to the makeup to the lighting to the statements. Kasi alam mo, Maharlika, no, hindi naman tayo iba sa vlogging. Alam natin na bibitawan tayong mga salita, dapat may mga maisasampal tayong mga dokumento. Hindi po pwede putyo-putyo lang, di ba? Kaya ito, maraming salamat, Mother Dragon, Maharlika, na ako iyong pinanyayahan para maipakita talaga natin ang mga ebidensya laban kay Lying Lady. Lying Lady, sabi ko nga, talagang grabe ang pagsisinungaling. Unahin na muna natin sa'yo. Kasi natatandaan ko, nung nagkita tayo, first time tayo nag-meet, napag-usapan na rin natin sa mga nakaraang vlog, na naikwento mo to sa akin yung case mo. Di ba sabi ko, ito si siguro, sugo to ni Taning. Di ba? Di ba may mga ganun tayong pagdududa sa isa't isa. Sabi ko, ayoko magtiwala dito, baka sugo ni Taning to. So hanggang sa nag-click na yung personality natin, di ba nagkita tayo dun sa May 9,
pareho ng ating nakita natin yung sila lang yung kumakain, sila lang yung umiinom, then yung mga supporters doon, na mga loyalista, Marcos loyalist, ni isang butil na bigas, wala talaga. Then tayo yung talagang nag-effort, nag-initiate. So, alam na rin naman ng tao yan. So, anong gusto mong i-play ko? Yung muna yung sinabi sa'yo? I think in the interest of fairness, i-play natin yung sinabi mismo ni Mrs. Araneta Marcos tungkol sa akin. Para marinig ng taong bayan, no? Okay, so ito po muna mga palangga. Audio lang to ha, tapos i-discuss namin ni Sas. Oo, kasi... Sas and RJ, I met them because they were sued for cyber libel. So they came to me, pro bono. Ako naman, I would write because I was naive that time. I didn't know that Sas was a guy. Okay? So my affidavit said, she did. Sabi ni Jenny, mga malaki yan. So, I mean, I did all that, diba? So, 3 years pro bono. Tapos bigla na lang, something happened, we went to court. She made a deal with the other side and took RJ away. Sabi, teka muna, medyo makapal yan, pro bono, 3 years, tapos you'll fire our law firm. Diba? Kung hindi ko sa my partners, parang, tapos yun, anong sinasabi? Why are you doing that? Well, if you're happy that way, there's such a thing as karma. I'm sure after 1,500 days, you'll stop talking about me. Si Maharlika. Okay, hanggang doon na. Susunod na ako. Okay. So, yung sinasabi niya, na lumapit ka daw sa kanya. Nung sinabi niyang lumapit ka, kayong dalawa ni RJ, para humingi ng legal assistance pro bono. Yeah. Ano ang totoo doon? Ang sinabi niya, yan daw ang circumstance kung bakit kami nagkita. Nagkakilala. Nagkakilala. Lilinawin natin. Ang claim ni Mrs. Araneta Marcos ay nagkita kami, nagkakilala kami dahil dinimanda kami ni RJ Nieto, Thinking Pinoy, at ako ng cyber libel. Ni Joe Berlao yun. Oo, hindi. Sabi lang niya cyber libel. Yun ang sabi niya, di ba? Okay. Sa lahat ng sinabi niya ni Lisa Marcos, isa lang ang tumama. Na nagkakilala kami. Kasi totoo namang nagkakilala kami. Pero hindi totoo lahat ng sinabi niya. Iisa-isahin natin niya, Ma'am Shino. Paano ba kami nagkakilala ni Lisa Marcos? Okay. Annex 1. Okay. Annex 1. What is that? Okay. Annex 1. Ito po ay November 2017. November 16, 2017. Ako po ay umuwi ng Pilipinas from the Netherlands dahil ako ay naimbitahan na magsalita sa Davao City tungkol sa foreign policy. Ayan yung video, makikita niyo yan sa crossroads sa Holy Cross, Davao City. Ngayon, nalaman ni Franco Mabanta na ako ay uuwi ng Pilipinas. Si Franco Mabanta po ay ang PR noon ni Bongbong Marcos. Alam mo yan. At ito na yun, di ba? Yes. Ngayon, nag-arrange ng dinner si Franco Mabanta kasama ng mga vloggers. Yan, lahat yan. Nandyan si RJ, nandyan si Lisa. Ayan, si Lisa nasa dulo. Nandyan pa ang Yes, andyan ang yumaong Jojo Robles, nandyan si Franz Imperial. Ay, nakita mo si Franz Imperial, nandyan pa. Si Franco Mabanta, si Tom, si Mark Lopez, si attorney, everyone. Almost everyone. Yes. Si Mocha at nasa likod. Okay. Ngayon, anong year to, by the way? That's November 20, 2017. Okay. November 20, 2017. 2017. Okay. Ngayon, ayan ano ang agenda ng meeting na yan? So makikita natin sa post mismo ni Thinking Pinoy, nag-post siya, yan, dinner with Senator Bongbong Marcos and fellow bloggers, especially the very minor blogger for the motherland sa Suganda. Kaya may minor pa ha. Okay. Yes, may minor. So nakita nyo, ako ay nakaupo sa kanan ni Bongbong Marcos, di ba? Sila nag-arrange yan. Si Lisa Marcos ang nag-arrange ng seating arrangement na yan. Diyan ako pinaupo sa kanyang kanan. Okay. So anong agenda? Ayan Anong pinag-usapan nyo dyan? Ayan sinulat mismo ni RJ Nieto, Thinking Pinoy.
electoral protest, impeachment cases, yun yung, di ba may tumutunog na impeachment case ng laban kay Lenny, saka yung RevGov na alala nyo, may panawagan ng RevGov niyan 2017. So yan ang dahilan kung bakit kami nagkita at pinakilala ni Franco Mabanta sa pamilyang Araneta Marcos. Yes. Dahil nangangailangan sila ng tulong. Okay? Sila ang nangangailangan ng tulong para maiparating sa publiko ang kanilang side tungkol sa electoral protest nila laban kay Vice President Lenny Robredo. Okay. Totoo yan, Ma'am Shi, di ba? Kasi nung panahon na yan, tae ang tingin ng mainstream media sa pamilyang walang sumusuporta sa kanila. At well, sige, alam naman ng tao na isa ako talaga sa talagang nakikipaglaban sa kanila. So, kayo, di ba, miniting kayo ng 2017, yun nga, dyan sa para labanan na itong electoral protest na ito. So, eto Sas, ano tong next? Okay na ba tayo dyan sa susunod? Huwag muna tayo dyan. Kasi itutuloy pa natin. Ano tayo, Ma'am Shim? Meron, magja-jump muna tayo ng annex, no? Punta tayo ng Annex 9. Okay? Okay. Yung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Ito ba yun? Okay. Ito? Oo. Ay, hindi pa yan. Hindi yan, Ma'am Shi. Ito? Yung sunod dyan. Ay, hindi. Okay, this one. Forward. I think forward ka dapat. Forward. Ito? Next, yung next dyan. Yan. Okay, so that's November 22, 2017. Ayan ang tinutukoy niyang cyber libel. Ang dinimanda dyan ay si Thinking Pinoy, si RJ Nieto. Okay? Ang nagdemanda sa kanya ay ang former Senator Antonio Trillanes. Diyan nagkakilala si Lisa Marcos. Yan ang kanilang unang circumstance. Yan ang tinutukoy niya, silang dalawa, no? Okay. Yan ang kanila, no? Si Lisa Marcos ang nag-provide ng abogado diyan kay Thinking Pinoy. Nieto. Hindi po ako kasama diyan. Hindi po ako kasama sa dinimanda ng cyber libel ni Senator Antonio Trillanes. Si Thinking Pinoy po yan. Kaya makikita mo, no, pinagmi-mix up ni Mrs. Araneta Marcos, ni Lying Lady, First Lady, ang mga storya. Okay. Yes. Okay. So next. Ngayon, anong sinabi niya? Totoo na, so may iba kaming case, no? Dinimanda ko si Joe Verlario. Kaya rin ako umuwi sa Pilipinas noong November 2017. Ma'am Shi, para rin mag-file ako ng demanda kay Joe Verlario at Kokoy Dayaw. Okay, naalala ko yun. Cyber libel. Hindi po kasama doon sa plaintiff si Ray Joseph Nieto or si Thinking Pinoy. Ako lang po yon. Ako yung nagdemanda kay Lario at Kokoy Dayaw. Okay. Yes. Now, sabi niya, nagbigay siya ng abogado, hindi po siya nagbigay ng abogado sa cyber libel case na yon. Ang akin pong abogado noon, ano ba, di ba, nag-raise pa nga ako ng funds noon. Yes. Bakit naman kukunin doon? So, ang naging lawyer ko noon ay si Ahmed Paglinawan. Ahmed Paglinawan. Oo, na partner ni Trixie. You know, these are public documents, court documents, no? Makikita, punta kayo ng Taguig kung gusto niyo i-verify. Okay, next tayo, Ma'am Shi. Okay, so mali na dun si Lisa Marcos. Puro kasi nungaling. Kasi sabi niya lumapit ka daw at binigyan ka ng lawyer na pro bono. Then malinaw 'yon dahil sa susunod natin na annex ipapakita natin, right? Yes. Okay. Ngayon, nagbigay si Lisa kaya ako nasama doon sa law firm ni Mrs. Araneta Marcos kasi sila yung nag-handle ng civil case na finally Jover laban kay Thinking Pinoy at laban sa akin. Ngayon, isinama na ako doon kasi pareho kami dong respondent.
No, Okay. pareho kaming respondent. Kasi same issue. So ako sinama noon. Sinama na ako doon. Okay? So dalawa po yung kaso ha. Yung cyber libel na final ko laban kay Jover at Kokoy at yung civil case na final ni Jover Lario laban sa akin at kay RJ. Yung civil case, yan ang nag-handle ay ang law firm ni Lisa Marcos. Yung cyber libel case, wala po sila diyang kinalaman. Wala. Okay. Now, fast forward na tayo. So 2017 yon. Fast forward tayo ng 2022. Okay. 2022. Kasi ako, Ma'am Shea, nanalo ako sa lahat ng final na motion ni Jover Lario. Ni Jover Lario. Kasi gusto nila ipa-dismiss yung case na sinampa kong cyber libel. So from 2018 to 2022, wala sila ibang ginawa kundi mag-file ng motion to dismiss lahat, jurisdiction, kahit anong masilip nila doon para lang hindi mapunta sa trial yung kaso. Nanalo po ako doon sa lahat. So I stood triumphant, no? Wow. Hindi po yung sa Lisa Marcos. Okay, May 2022, I believe it's May 2022. Yes, May 2022, nagkaroon na ng hearing. Sa lahat ng mga nakikinig dito may alam sa batas, mga lawyers. Okay? Ang unang-unang mangyayari sa inyong first day of trial ay ang judge ay i-recommend ang isang judicial mediated settlement. Judicial mediated settlement. Ngayon, lahat ng matitinong lawyer na nakikinig dito, alam ninyo ang ipapayo ninyo sa kliyente ninyo. Yes, mag-explore kang mag-settle. Kasi pag nagsabi ka sa judge, ayaw mo mag-settle, mababad trip sa'yo ang judge. Kasi yun ang inutos ng judge. Manap kayo ng paraan para i-settle yan dahil ang gusto ng mga judges ay hindi na magkaroon ng backlog ng cases. Okay? Sa kanilang mga korte. That is the fact. Okay. Now, nag-usap kami. No? Yun ang gusto ng judge. Nag-usap kami. Ako, si Jover Lario, si Kokoy Dayaw, at ang aming mga abogado. Isa lang ang hiningi ko doon, Ma'am Shi. Ano yan? Diretso kong hiningi. Mag-public apology kayo at i-address niyan sa nanay ko dahil nasa nanay ko sa inyong pinagsasabi. Yeah. Nag-public apology naman. Yes, nag-public apology. During that meeting, nag-offer, finload nila ang idea na baka i-dismiss na rin yung civil case laban sa akin. Sa akin. Yung magkasama kami ni RJ. Okay. Yeah. Ngayon, June 28, 2022, kinontak ako nung lawyer namin ni RJ dun sa civil case. Ito yung lawyer galing kina Lisa. Ayan, good morning, Ms. Sasot. I'm Attorney A. Hindi ko na natin pagkakalan kasi hindi naman siya one of the handling lawyers of your civil case, Lario versus Sasot, would like to talk to you about the status of the case. Please inform me when is the best time to call. Thank you. Sabi ko, hi po, you can call me po. Okay, so 1:34 yan, 1:34 p.m. Tinawagan ako ni Attorney A. Sinabi ko sa kanya, ma'am, doon po kasi sa cyber libel case na sinampa ko, we are undergoing a judicial mediated settlement. Ganyan. Tapos tinanong ako ni Attorney A. Ito ang eksaktong tanong sa akin ni Attorney A. Maharlika, mga taong bayan. Paano si RJ? Sabi ko, ano po, tanong niyo po sa kanya kung anong gusto niya. Tinanong ako ni Attorney A, willing ka bang mag-intermediary between Lario and Nieto para ma-dismiss na rin ang case laban kay RJ Nieto? Ano sabi mo? Sabi ko, tanungin niyo po si RJ kung ano ang kanyang kagustuhan. So, tinawagan niya si RJ. Ma'am Shi. Okay. After niyang tinawagan ako ni RJ Nieto ni Thinking Pinoy.
I think pakita muna natin yung... Teka muna, may message ka pa dito sa ilalim. Hi RJ, sabi mo, hi RJ, told me to talk to you. What does he Hindi, want? 8:17. Ano yan? Meron kailangan timestamp chronology. So, Okay. 1:34 p.m., tinawagan ako ng lawyer. I see. After niya, tinawagan ako ni Thinking Pinoy. So, babalik tayo dyan, ma'am. Babalik tayo dyan. Okay. So, punta tayo dun sa annex na pag-uusap namin ni RJ Nieto. Yes. Ito. Lakihan natin. Okay. Ay, pwede bang lakihan niya? Oo. Nakikita mo? Gusto mo ako magbasa? Yes. Okay. So, yung anong sinabi? So, hindi. Ito muna ang context, Ma'am Shi. So, tinawagan ako ni RJ. Ang unang-unang bungad sa akin ni Thinking Pinoy, bakit mo ko nilaglag? Yes, naalala ko yan. Kinuwento mo sa akin nung nasa Pilipinas. Alam niyo yan. Consistent ako, diba? Mula 2022. Ngayon, nagulat ako. Bakit ako sasabihin itong nilaglag? Ang pag-uusap namin, nung abogado namin, is tanungin siya kung okay kay RJ na maging intermediary ako between him and Joe Verlario. Gets mo, Ma'am Shi? Yeah. Okay. Yeah. And then he subjected me to verbal abuse, no? During that call. So, natapos ang call. At ako ay nag-message sa kanya. So, that's 6:21 p.m. Ano message ko sa kanya, Ma'am Shi? Pakibasa. Sabi mo, kapag di na mainit ang ulo during the pre-trial of my libel case, the judge recommended na baka pwedeng mag-sorry na lang si Kokoy at Jover sa akin. They offered during a settlement meeting na in addition to the public apology, they will drop the civil case against me. Di kita nilaglag. This is a judicial mandated settlement of my libel case against Jover and Kokoy. The parties to that process is si Kokoy, Jover at ako. Since you are not a party to the libel case, the libel case does not have jurisdiction over you. Then sumagot siya. Gusto mong mag-explain doon o basahin ko yung sagot niya? Yes, sumagot si RJ. Okay. Sabi niya, well, thank you for reiterating what Jover's lawyer told M&A. Yung Marcos and Associate, ito, yung kay Liza. Nakikipag-deal ka dyan, hindi mo ni-notify ang M&A. If you see nothing wrong with what you did, then we have nothing to talk about. Good luck with your life. And then, anong sagot ko, Ma'am Shi? Okay. Ang sagot mo ay next. Next. Ang sabi mo, my God, RJ, the settlement is still going on. Hindi pa na-finalize. I told the lawyer who called me that there is an ongoing settlement. It was the first thing the judge told us to do. Tapos sabi niya, eto grabe, ito sinabi niya, sabi niya, tanga ka, Neng. Ba't di mo pinaalam sa kabila mong abogado, Neng? Kausapin mo na lang yung abogado ko, tatanga-tanga ka. Puta tanga. Yun, sabi niya, titirahan mo rin lang pala sarili mong lakad. Sinabi mo na dapat agad at nang di na kita binitbit. Ano ibig niya sabihin? Ang ibig niya sabihin is, gagawa lang daw ako sa sariling lakad, bakit hindi na lang daw niya ako binitbit? Hindi ko alam kung ano yung sinasabi niyang binitbit niya ako dyan, no? Pero doon sa pagtawag namin, kasi Ma'am Shi, ganito siya, ba't mo ako nilaglag? Nung nagpa-appoint nga ako sa Malacanang, binitbit kita Siguro doon siya. Okay? Doon siya umuhugot. Okay, di ba sinabi niya, kausapin mo na lang ang abogado ko. Sabi niya ganyan. So ngayon, babalik tayo dun sa previous screenshot, yung 8-something p.m. Okay. 8-something p.m., this one? Yes, yan. Ngayon, di ba, 8:17 p.m., sinabi ni RJ Nieto, kausapin mo na lang ang abogado ko. So ako ay nag-message, hi, RJ told me to talk to you. What does he want po? Does he also want to settle with Jover? Malinaw na malinaw po yung mga kababayan. Okay? Now, fast forward tayo. Fast forward tayo, Michi. Yes.